Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal, ano? So, ang video ito ay mula kay Melbs Castle. So, meron itong pamagat na Austin to Mauning. Sige, bombahin nyo, Pilipinas. Magkakagiera tayo dyan. US na pipikon na din. So, ano na naman tong napipiko na to, ano? Nakaka-curious naman tong balitang to. So, yan yung pamagat ng video na to, men. So, ang video ito ay mula kay Melod's Castle. Susuportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Austin to Mauning. Sige, bombahin nyo, Pilipinas. Magkakagiyera tayo dyan. US na pipikon na din. So, Melbs Castle, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Dating kami sa oras ng digmaan. Hala, start zero. Dadating kami sa oras ng digmaan. Binigyan din niya ni Defense Secretary Lloyd Austin III kay Pangulong Bongbong Marcos. Bago bumaba sa pwesto, nanindigan ang Amerika na hindi lang administrasyon ni Biden ang sumusuporta sa laban ng Pilipinas kontra China, kundi si President-elect Donald Trump. Kahit ano yun lang. Tagilid si ano talaga dito, min. Si Xi Jinping kasi kahit sinong presidente ng Amerika papanig sa atin eh. 'Di ba? Raulo lang naman yung papanig sa China, min. Nangyari sa Pilipinas ay dedepensahan to ng Amerika. Nag-i-evolve na kasi ang giyera ngayon. Drones na ang pang-atake. Computer na ang iniwasan. Kaya sa bagong defense cooperation na pinirmahan, dito mas papaigtingin ang sharing information sa cyber attack. US na rin ang magiging mata ng AFP para sa posibleng joint airstrike laban sa kalaban. Gayon, ano yun? Ang angas na. Ulit nga. dito mas papaigtingin ang sharing information sa cyber attack. US na rin ang magiging mata ng AFP para sa posibleng joint ano to? Tracking target. So, ito yung some kind ano siguro. Tawag dyan. Yung ambag ng Amerika. Ewan ko, correct me if I'm wrong. Airstrike laban sa kalaban. Gayon din sa pagtugon sa chemical attack at anumang weapon of mass destruction. This center will enable real-time information sharing for a common operating picture. And it will help boost interoperability for many, many years to come. And it will be a place where our forces can work side by side to respond to regional challenges. Nanganganib nga ang AFP na baka atakihin sila ng PLA Navy dahil subukan lang nila, di ba? Huwag na yung puro ambal lang. nagbabala si Mauning na pag may inaresto tayo, magkakagulo dyan. At posible pa rin niyang mangyari pag napikon ang mga Chinese. Dito personal na sinabi ni Austin, huwag kayong matakot dyan, Mr. President. Malinaw raw ang sinumpaang tungkulin ng Amerika bilang kaibigan ng Pilipinas na handa silang mamatay para sa ating bayan. Committed ang US sa Mutual Defense Treaty. Buti pa yung US committed sa Mutual Defense, diba? Defense Treaty, pero yung mga kababayan natin na mga pro-China, ewan ko, sarap pagtatampalin. I said before, Mr. President, we're more than allies, we're phallus. And we share a common vision for a free and open Indo-Pacific because a region governed by rules and rights helps provide security and prosperity for our countries and for the whole region. As President Biden has made clear, our commitment to the defense of the Philippines is our filter. Let me say once again that our Mutual Defense Treaty applies to armed attacks on our armed forces, Coast Guard vessels, public vessels, or aircraft in the Pacific, including anywhere in the South China Sea. So make no mistake, Mr. President, we will always have your back when South China Sea or elsewhere in the region. We always have your back. Diba? So thank you, America. Today I look forward to discussing how we've... Nagpasalamat naman si Defense Chief Gibo Chodoro kay Secretary Austin. Kung wala raw ang Amerika, baka nasakop ng China ang West Philippine Sea. United States presence in the Indo-Pacific region is essential for maintaining peace and stability in this region. Yeah. He has said it, no ifs nor buts. And
Bilaterally, we have been allies for a very long time. Totoo naman, di ba? Yun. Paano na lang talaga kung wala ang Amerika? E di takot tayo mga pagbanggaan sa China. Wala talaga. Baka, ewan ko kung saan tayo pupulutin. Nagpapasalamat rin ba kayo sa tulong na laging ibinibigay ng Estados Unidos? Of course. Of course. Sino ba namang hindi magpapasalamat, di ba? So, yun lang naman mga kanoisi. So, again, ang video ito ay mula kay Melbs Castle. Supportahan nyo yan ako. Siyempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisi. Also, Melbs Castle, subscribe nyo. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin yung mga videos niya. Subscribe nyo yung channel niya. Ano. So, malinaw yun. Committed nga itong si Sir Austin at ang buong Amerika, no, na panigan tayo if ever may gagawing kalokohan yung China dyan sa West Philippine Sea. Bakit pa sinasabing South China Sea yan? West Philippine Sea. Di ba? Wala naman tayong paki sa South China Sea nila. Ang sa atin lang naman is yung pasok sa EEZ natin, di ba? So, bahala na sila kung anuhin nila yung sobra sa kanila. Sa kanila na yun. Hindi naman tayo nangingialam gaya ng China. So, kayo, thankful din daw ba kayo na nandyan yung presensya ng US? Kasi kung thankful kayo, thankful din ako. Ewan ko lang dyan sa mga Filipino pro-China na yan. Bakit tila takot pa sila or parang ungrateful pa sila? But tila parang inaatake pa nila yung American. Hey, kayo lang naman dahilan kung bakit nanggugulo yung China dyan. Talaga ba? Talaga ba? Do you think ba kapag iwan tayo ng Amerika, mangialam yung Amerika or hindi? Di na nila aangkinin yung WPS, yung EEZ ng Pilipinas. Kasi para sa akin, mukhang malabo yun, men. Kasi para sa akin, wala. Sagad talaga yung paggagahaman nila sa teritoryo natin. Di ba? Like Apple talaga yung paningin nila sa WPS eh. Biruin mo ba naman sagad sa likas na yaman eh. Or sagana sa likas na yaman. Di ba? So, for me, thankful ako. Thankful ako na merong presensya ng US. Malaking tulong na kasi yun eh. Nakakatulong yun para maging hesitant yung China sa panggagalaw sa atin. Sobrang laking tulong nun. So, siguro yung iba dyan na parang nagagalit pa sa Amerika is either yung mga supporter ng dating administrasyon or talaga, dati na silang may galit sa Amerika. Pero ganun naman talaga dito sa mundo. Nagagamitan lang naman talaga tayo, di ba? Yun yung pinaka main purpose talaga ng ng Mutual Defense Treaty, di ba? An attack of one is attack of both, something like that. Correct me if I'm wrong na lang, di ba? Kung aatakihin yung Pilipinas, tutulungan tayo ng Amerika. Kung aatakihin yung Amerika, tutulungan ng Pilipinas ang Amerika. Which is, though hindi naman siguro sa pangmamaliit, at least meron tayong maitulong, di ba? If ever may banta din sa Amerika. Siyempre, tutulong din tayo. Meron nga tayong agreement na Mutual Defense Treaty, di ba? So, yun lang naman. Kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Melbs Castle, Pilipinoisi. Like, comment, share, subscribe. Pilipinoisis.